nyo na bang mag-food trip sa isang kainan na nasa gitna ng palaisdaan? Meron po yan sa Ormoc, sa Leyte. Kung gusto nyo namang mag-swimming, may pantapat na rin daw ang Bolinao sa White Sand Beach ng Boracay. Ay iba pang summer getaway sa pagtutok na ito ni Mark Zambrano. Hanap niyo ba yung White Sand Beach ngayong tag-init? Sa bayan ng Bolinao, Pangasinan, matatagpuan ng Boracay na Patar Beach. Di tulad ng Boracay na karaniwang matao tuwing summer vacation, sa Patar White Beach, may enjoy mo ang katahimikan sa dagat at sunset. Walking distance lang din ang mahigit 100 taon ng Cape Bolinao's Lighthouse. Sa taas na 351 feet above sea level, ito raw ang ikalawang pinakamataas na lighthouse sa bansa. Kakaibang swimming experience din ang tampok sa Enchanted Cave, na dinarayo dahil sa underground mini swimming pool nito. Matapos naman ng paglangoy, bisitahin ng mahigit 400 taon ng St. James the Great Parish Church. Tikman din ang local delicacy na kakanin sa loob ng kawayan. Sa Ormoc City, Leyte naman, patok ngayon ng isang bar resto sa gitna ng fish pond. Sa 10 minuto pa lang na pagbabangka papunta roon, busog na ang iyong mga mata sa magandang tanawin at mangroves na pasyalan ng iba't ibang migratory birds. Damang-dama rin ang sariwang hangin. Ang mga batang ito, nag-dive pa mula sa puno. Alright, go! Halatang sabik na sabik sa paglangoy. At pagdating sa bar resto, sasalubong sa iyo ang katakam-takam na seafoods at iba pang putahe na kinuha mula pa mismo sa fish pond. Sulit ang 200 pisong bayad sa pagkain. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Para raw sa kanyang kaligtasan at seguridad, dapat nang palitan ni Pangulong Nonoy Aquino ang kanyang ginagamit na sasakyan na ilang beses nang nasira. Yan ang mungkahi ng ilang kalyado at mga kongresista na sumusuporta sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Nakatutok si Michael Pahati. Hindi may kakilang naging matagumpay ang personal na panawagan ng Pangulong Nonoy Aquino na walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Oo, hindi yung nakikita lang pero natin. alam nyo bang sa plataforma niyang daang matuwid, bukod sa hindi gumagamit ng wangwang sa kanyang convoy, di rin ginagamit ni Aquino ang official presidential vehicle na ito, na minana pa niya sa Administrasyong Arroyo. Ang puting Land Cruiser na ito na personal daw na pag-aari ng Pangulo ang kanyang ginagamit. Pero ayon na sa Presidential Security Group, hindi maituturing na 100% maasahan ang 2007 Mercedes-Benz S-Class na ito, na ilang beses nang tumirik. Nalubog na rin kasi ito sa baha nung bagyong Ondoy at 6 na beses na rin naglabas-masok sa kasa. Ginagawa nating lahat ng paraan upang masiguro ang kanyang kaligtasan, hindi pa rin natin masasabi na ligtas talaga at walang mangyayaring kapahamakan sa kanya. Idagdag pa natin na ang ating Pangulo ay sumusunod sa batas trapiko katulad ng hindi paggamit ng wangwang, paghinto sa mga stoplights. Idagdag pa rin natin ang ating dating mga karanasan na nagkakaroon ng pagsabog sa lansangan. So marapat lamang na mabigyan natin ng maayos at matibay na sasakyan ng ating Pangulo upang matiyak natin ang kanyang kaligtasan. Kaya nagpasa ng resolusyon ang ilang kongresistang kasama sa Movement 188 o ang 188 kongresistang bumoto para ma-impeach si Chief Justice Corona. Napalitan na ang presidential car para mabigyan proteksyon ang Pangulo. Bukod sa bulletproof, bomb-proof din daw dapat ang sasakyan ni Aquino na sinauyon din ng ilang senador. Baka pwede natin pakiusapan yung DBM, kung mayroong savings, bigyan yung PSG na pambili ng sasakyan. Sana naman hindi niya masamain itong move namin, na kami naman iniisip lang namin yung kapakanan niya. Maski sinong presidente ng kahit anong bansa, entitled naman siguro sa physical security. After all, we're spending a lot of money and resources in securing the president, with PSG and all. Why not allow him to use a bulletproof vehicle? Bukas naman ang palasyo sa panukala, bagamat pwedeng i-request ang budget na ito sa DBM tulad sa suhestyon ng mga mababatas, maaari raw kunin ang pambili ng bagong sasakyan sa contingency fund ng Pangulo. Sagot naman ng palasyo sa mga patotsyadang politika, tila sumisip-sip lang sa Pangulo ang mga kongresista. I think this is not, resolution is not being issued out of to brown-nose the President. Bagong panukala naman ni Minority Leader Quezon Representative Danilo Suarez, bumili na rin daw ng presidential plane ang Malacanang para masiguro ang kaligtasan ng Pangulo. Si Iloilo Representative Augusto Sijuco, handa naman daw ipagpalit ang kanyang bullet-resistant at bomb-resistant na Land Cruiser sa presidential car ni Aquino.
Michael Pati, nakatutok, 24 oras. Tuloy ang buhos ng paikiramay sa huling araw ng burol ni Congressman Iggy Arroyo sa Hinigaran, Negros Occidental. At di tulad kahapon, naging kalmado na raw ang pagkikita kanina ni na Aleli Arroyo at Grace Ibuna. Nakatutok doon live si Cara. Cara? Yes, Mel, katatapos lamang ng isang necrological service na inialay dito para kay yumaong kongresistang Iggy Arroyo. Isinagawa ito dito sa Mary Magdalene Parish Church para sa huling araw ng kanyang burol dito sa Hinigaran, Negros Occidental. Dinaluhan ito, Mel, ng mga mayor ng iba't ibang lungsod at munisipalidad ng 5th District ng Negros Occidental at ganoon na rin ng pamilya Arroyo sa pangunguna ni dating First Gentleman Mike Arroyo. Samantala, kaninang alas 2 naman ng hapon, isang misa ang isinagawa dito sa Mary Magdalene Parish Church kung saan dinaluhan naman ito ng mga anak ng kongresista at ng 2 babae sa buhay ng yumaong si Congressman Iggy Arroyo. Tulad kahapon, umupo sa magkabilang bahagi ng simbahan ang asawa ni Arroyo na si Aleli at ang live-in partner nitong si Grace. Pero kung kahapon halatang may tensyon sa pagitan ng 2 kampo, kanina bahagyang napawi ito at nagpakita ng respeto sa isa't isa ang bawat kampo. Nang matapos kasi ang misa, lumapit ang 14 na taong gulang na si Alelu, anak ni Iggy kay Aleli, sa tabi ng kabaong ng kanyang ama. Tiyempong naroon din ang half-sister niyang si Dina, nakausap naman si Grace. Binati ni Grace ang bata at pagkatapos, niyakap ito. Saglit man ang pagyayakap ng dalawa, ikinatuwa ito ng mga anak ni Iggy. It was a good step forward and they were both very polite. It's just good that I'm proud of them both. I mean, it's nothing to be taken, no meaning to anything of that. It's just the respect that they showed my father. Patuloy naman ang buhos ng pakikiramay. Si Grace makailang beses na umiyak habang umawit ang choir ng simbahan. Alas 3 naman ng hapon, isang necrological service ang isinagawa ng local government ng Hinigaran, Negros Occidental para sa yumaong kongresista. It's really wonderful and really beautiful. I'm very happy to see all those people who came to see my father. Isang necrological service din ang inorganisa ng mga mayor ng 5th District of Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa napagdedesisyonan ng Kamara kung ano ang mangyayari sa nabakanting pwesto ni Arroyo. May mungkahing magsagawa ng special elections. Malakas ang bali-balita na may 2 mayor at isang board member na interesadong humalili kay Iggy. May ilan ring nagtutulak sa kapatid na babae ni na Iggy na si Marilu. May ilan namang nagtutulak kay Grace na sumabak din, pero wala pa raw ito sa isip nila. Nangangamba naman ang ilang mayor ng 5th District ng Negros Occidental sa panahon na gugugulin para sa special elections. Mahigit 1 taon na lang kasi at mag-e-eleksyon ng muli sa May 2013. Kakapusin na tayo ng oras para for the special elections. Pero at the end, ang makaka-decide talaga Speaker of the House. Mel, sa ngayon ay magkakaroon ng vigil magdamagan dito sa Mary Magdalene Parish Church para dito sa yumaong kongresistang si Ignacio Iggy Arroyo. Hanggang hating gabi ito ngayong gabi. Kasi alas 12 po ng hating gabi ay nakatakdang tumulak na patungong airport itong mga labi ng Congressman Iggy Arroyo at inaasahang darating ito sa Maynila pasado alas 7 ng umaga bukas at ililibing siya sa Biyernes sa Manila North Cemetery. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cara David. Abangan! Congressman Manny Pacquiao, bakit kaya kinasuhan ng BIR? Bata sa Zamboanga patay sa tama ng boga na mistula na ring isang baril. Sa bansang France, aktwal na avalanche o pagdausdos ng snow, kuhang-kuha sa video. At dating beauty queen at kapuso artist, Hollywood cook na ngayon. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.